Maaari ring makakita sa bagong tipan ng katulad ng mga pagkakasalungatan. Ang sumusunod ay iilan lamang. Ang mga sanaysay ng Ebanghelyo ay nagkakaiba hinggil sa kung sino ang pumasan ng krus na pinagpakuan daw kay Jesus. Sa Mateo, Marcos at Lucas, iyon ay si Simon na taga Cyrene at si Juan iyon ay si Jesus. Lucas chapter 23 verse 26. Ang krus at nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Cyrene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa lukuran ni Jesus. Juan chapter 19 verse 16 to 17. Ang krus at nang magkagayoy nga'y ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas nang pasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo. Matapos ang pagpapako kay Jesus, ang mga sanaysay ng Ebanghelyo ay nagkakaiba hinggil sa kung sino ang dumalaw sa libingan niya, kung kailan naganap ang pagdalaw at kung ano rin ang kalagayan ng libingan nang ito ay dinalaw. Ang mga Ebanghelyo ni Mateo, Lucas at Juan ay nagsabing iyon ay bago sumikit ang araw, samantalang ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagsasabing iyon ay matapos sumikit ang araw. Sa tatlong Ebanghelyo, Marcos, Lucas at Juan, natagpuan ng mga babae ang pintong bato na naalis sa libingan, at sa isa naman, sa Mateo, ang libingan ay nakasara hanggang sa may bumaba na isang anghel bago sila dumiting at iginulong ito pabalik. Marcos chapter 16 verse 1 to 2, ang pagdalaw. At nang makaraan ang Sabath, si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng isang linggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Juan chapter 20 verse 1, ang pagdalaw. Nang unang araw nga ng isang linggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Mateo chapter 28 verse 1 to 2, ang pagdalaw. Nang magtatapos ang araw ng Sabath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng isang linggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang mga sanaysay sa bagong tipan ay nagkakaiba tungkol sa nangyari kay Judas Iscariote at sa salaping natanggap niya sa pagkakanulo kay Jesus. Nasasaad sa Mateo na nagbigti siya, samantalang nasasaad naman sa mga gawa na nagpatihulog siya ng patiwarik at namatay. Mateo chapter 27 verse 3 to 6. Ang nangyari kay Judas, nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda at siya yumaon at nagbigti. Mga Gawa chapter 1 verse 18. Ang nangyari kay Judas, kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Kapag ang talaang kanan ni Jesus mula kay David ayon sa Mateo chapter 1 verse 6 to 16 ay pinaghamping sa ayon sa Lucas chapter 3 verse 23 to 31, mayroong malaking mga di pagkakaayon. Una, si Jesus ayon sa Mateo ay may 26 na ninuno sa pagitan niya at ni David, subalit ayon naman sa Lucas, siya ay may 41 ninuno. Ikalawa, ang mga pangalan sa kapwa at tala ay sukdulang nagkakaiba pagkatapos ni David at 2 pangalan lamang ang magkatulad, Jose at Zorobabel. Ang kapwa at tala ay nagsimula kay Jose na lubhang katakataka bilang ama ni Jesus dahil hindi niya naman ama si Jose. Sa Mateo, itinala ng may akda na ang lolo sa ama ni Jesus ay si Jacob, samantalang sa Lucas naman ay si Heli. Kung tatanggapin ang mungkahi ng isa sa mga tala ay talaa ang kanan ni Maria, hindi ito maaaring makapagbigay dahilan sa anumang pagkakaiba matapos ang kanilang kapwa ninuno na si David. Ang kapwa-tala ay nagtagpo muli kay Abraham at sa pagitan ni David at Abraham ang karamihan sa mga pangalan ay magkatulad. Gayunpaman sa tala ng Mateo, ang pangalan ng anak ni Hezron ay Ram, ang ama ni Aminadab. Samantalang sa tala naman ni Lucas, ang pangalan ng anak ni Hezron ay Arni, na ang pangalan ng anak ay Admin, na ama ni Aminadab. Kaya sa pagitan ni David at Abraham ay mayroong 12 ninuno ayon sa tala ni Mateo sa 13 ayon sa tala ni Lucas. Ang mga di pagkakaayon na ito at marami pang ibang tulad ng mga ito sa mga ebanghelyo
ay maliwanag na mga kamalian na naglulukob ng anino ng pagtutuda sa pagkatotoo ng mga ito bilang mga kasulatang ipinahayag ng Diyos. Kaya naman ang karamihan sa Kristiyanong mga iskolar sa ngayon ay nagtuturing sa mga aklat ng Matanda at Bagong Tipan bilang sanaysay ng tao na pinaniniwalaan nilang kinasihan ng Diyos. Subalit kahit na ang pahayag na ang mga ito ay kinasihan ng Diyos ay mapag-aalinlangan ang yamang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagkasi sa mga may akda na magsulat ng mga kamalian at mga di pagkakaayon sa kanyang mga kasulatan. Matapos mapatunayang ang pagkatotoo ng Matanda at Bagong Tipan ay mapag-alinlanganan, masasabi ng may katiyakan na ang Biblia ay hindi maaaring magamit bilang mapananaligang pagkukunan ng referensya para pagtibayin kung sino si Jesus at ano ang nilalaman ng mensahe niya.